Can we give a clap offering po to our Lord Jesus Christ? Praise God. At tayo po ay patuloy na nagpapasalamat sa Panginoon. Amen. Ang Diyos po ay mabuti. Amen. Ang Diyos po ay mabuti. Naniniwala po ba tayo? Ang Diyos po ay tapat. Amen. At ang Panginoon po ay lagi pong ah, sakto sa kanyang panahon. Amen. Hindi na delay o hindi na uuna. Amen. Ang bawat plano, ang bawat move po ng Lord sa ating buhay ay laging eksakto. Amen. Lahat ng nangyayari na pinangyayari ng Panginoon sa ating pong buhay ay lagi pong base sa perpekto niyang time, sa perpektong panahon ng Panginoon. Amen? Perpektong kalooban ng Lord. Amen po ba? Ngunit, nagkakaroon po ng mga sa tingin natin bilang tao ay parang delay o parang wala. Hindi dahil ang Diyos ay na-miss ang kanyang panahon, but it's because of us. Amen? It's because of how we respond. It's because of how we walk. It's because of how we move, how we grow sa Panginoon. Amen? Dahil ang Panginoon ay magbibigay ng isang bagay sa takda niyang panahon, but at the same time, He will make sure that we'll be able to handle it. Amen po? Upang tayo ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na kasiyasiya gaya ng sinabi niya kay Jeremiah. Amen po? So before po, gusto po namin magpasalamat ng taos-puso po sa inyo pong lahat. Amen. Salamat sa Lord sa amin pong mapayapa pong biyahe kahapon at sa buong 3 weeks po ng Panginoon na ginawa niya nasa Pilipinas kami at ginawa po ng Panginoon dito po sa bawat isa po sa atin. We believe us or not, but kami po ay nagagalak na makita na ang bawat isa po ay tunay na pinalalago ng Lord. Amen. Everyone have been grown, been matured, have been transformed, and it's shown, nakita siya sa ating pumagawa. Amen. We were blessed by everyone who was used by God po sa inyo po dito, at may the Lord be glorified po in your life. Amen po ba? Amen. Na-miss nyo ba kami? Parang hindi. Parang hindi parang ang saya nyo nung wala kami. O tingnan nyo, ang saya nila. Oo. Sabi ni Jab, uwi pa ba kayo, Pastor? Parang okay na, no? Pero salamat sa Lord dahil nakita po natin ang pagkilos ng bawat. And we really appreciate po because kagaya lagi po sinasabi ni Apostle Rudy, hindi po super human ang mga pastor. Amen? Ang bawat lingkod po ng Panginoon ay higit na makakagalaw, kilos sa tawag niya sa Lord kung andyan sa paligid ang kanyang mga partners, ang kanyang mga suporta, ang kanyang mga disipulo. Amen? Maging si Moses po, amen? The man who was used by the Lord in many miraculous things ay nangailangan ng tulong. Amen? Sa kanya pong mga alagad. Taas ang kanyang kamay. So really appreciate because ganun po ang inyong ginawa at kami po ay lubos na masaya. So we thank you for that po. At ang Panginoon po ay gumawa po ng marami pong bagay. We are very blessed po for the whole stay. We were in the Philippines. We were able to attend the revival of worship in Pateros po. And sabi nga po may mabubuong 3 salita. Grabe,
matindi, at saka ibang klase. Because you will never be able to explain the works of the Lord. But for you to explain that, you have to experience it yourself. Amen? And we are very blessed po to experience po the glory of the Lord sa lugar po ng Pateros. We've seen pastors, workers po, binangon ng Panginoon. And the very important thing po is we were also received our portion, received the oil, the fresh oil, the portion of the fresh oil na rapat sa amin. At bawat isa po sa atin ang nangangailangan nitong bagong langis. Amen? At natanggap po namin ng sa amin nung lugar, nung panahon po na yon, ng revival of worship sa Pateros. And I believe with all of my heart po ay matatanggap po nating lahat ang para po sa inyo, ang para sa atin. Only if you are ready and willing and longing to receive your portion. Amen? Yung fresh oil. Bibigay ng Lord, matatanggap mo kung gusto mo siya. Amen? Sa mga taong naghahangad. Dahil marami ay umiiyak, sumisigaw, but nothing. It's because they're just, sumasabay doon sa ano ba yun? Sumasabay sa panahon, sumasabay na hype lang, ganyan. But if personally in your heart, you're longing and you're crying, Lord, I want this fresh anointing. I want the fresh oil. Bagong langis mo, Lord, para makatakbo, mag-apoy, hindi matapos. Then, hindi po tayo bibiguin ng Panginoon. Amen? But my message po for today is what God made me, ano po ba yun? God made me not realize, but God made me see yung ipinakita po sa akin ng Lord. Amen? So, I will just testify po what I've experienced and I received po from the Lord nung kami po ay nasa Pilipinas. Amen po. So, May 29 po ba yun? First day of revival of worship. Pateros. So, in the morning po, trim the lamp. And then, sa hapon ay tumayo po ang lingkod pa yun, si Pastor Hiro sa hapon na session. And he openly share his life, yung kanya pong testimony ng kanyang buhay hanggang sa paano po siya binago ng Panginoon at ang kanyang pamilya. At nung po siyang habang nagpipreach po siya doon, ay talagang, alam niyo po yun, bilang as much as possible po sa akin, kapag siya po ay nasa pulpito, hindi ko iniisip na husband ko siya, asawa ko siya, pero tinitingnan ko siya servant ng Panginoon, lingkod ng Diyos. At kaya po nung nandoon siya, nagpipreach siya, nakikinig, marami nakikinig po ako, nakikinig. At yun po yung tinitingin ko sa kanya na ito ay lingkod ng Diyos, nakikinig ako. Parang kagaya ng pakikinig ko sa marami pang mga man of God. And then, nung umawit na siya hanggang sa, ayan, ewan ko, siguro iba yung nangyayari sa akin, iba dun sa mga kabataan. Kasi ang preaching naman niya ay about sa kanya pong life, preaching testimony. But yung pong nilalagay ng Lord sa akin is, habang nakikita ko po siya doon at nakikinig ang maraming tao ay, ayun po yung ipinunawa sa akin ng Panginoon na, yes, He is my servant. Lingkod ko siya and asawa mo siya. Ayan. Dalawa. Unang lingkod lang tinignan siya as a servant of the Lord. But God really touched my heart and impressed that He is my servant and He is your husband.
So sabi, anong ibig pong sabihin nun sa akin? Pinalalim po ng Panginoon yung heart ko na pagiging proud po para sa aking asawa. Amen po. And every time, tumayo siya dun sa, saan ba yung next? Kila Pastor Roel, sa Summer Point. Nag-preach siya nung Sunday service sa Summer Point nung gabi. The next Sunday, nag-preach sa General Trias nung hapon. Tas same day, nung gabi, doon naman sa JFC, Mabuhay City. And lumalalim ng lumalalim ng lumalalim. Yung pagka-appreciate ko sa life niya, and yung bang pagiging proud mo na ito yung partner, ito yung asawa na binigay sa'yo ng Panginoon. Because, kung maalala ko po yung buhay ko before, I was really nothing. I was devastated po sa life ko. And sabi ko nga po, nung tumayo ako nung youth service sa JFC May nung hapon, hindi ko inisip na mag-asawa ng pastor. Siyempre, ikaw bilang babae, at galing ka sa kahirapan, at galing ka sa broken family, naisip mo talaga magkaroon ng life na maganda po, di ba? Amen? So, noong time na yun, nasabi ko nga dun sa youth service, na nagpapasalamat ako sa Lord dahil hindi engineer yun na pangasawa ko. Kasi pag engineer, baka puro na lang pagpapaganda ng bahay yung gawin. Salamat din ako sa Lord kasi hindi piloto, baka lagi akong mag-isa. Job, flight attendant yung asawa. So sabi ko, salamat sa Lord kasi hindi multimillionaire yun na pangasawa ko. Kasi baka mawala na ng time sa akin yun kasi sobrang dami ng inaasikasong kayamanan. So yung grabing pagpasalamat ko sa Lord na hindi ganun. But God gave me the best. Amen po. Which is a pastor. Kasi hindi lang ikaw yung iingatan niya, kundi yung kaluluwa mo na hindi ka lang magpatuloy sa Lord, but lumalim ka ng lumalim ng isasabay ka niya. Hindi ka niya hayaan na maiiwanan ka. Amen po. Kasi marami, and I believe up until now, even sa mga kabataan sa atin, alam yan, kay Ate Brenda, I don't know what are you praying for, hinihingi mo sa Lord, anong partner, anong klase, anong estado. Amen? But I'm sharing that the best na makakasama mo sa buhay mo is yung taong makakasama mo sa paglilingkod mo sa Panginoon. Amen po. Naalala niyo po yung life ni Ruth. Maiksi lang po ito. Yan. Dahil napakahalaga po pala sa life talaga natin. Because this is the thing that we cannot po, there's no turning back. Amen po. Ang de-decide po natin sa pagpapamilya or sa taong makakasama natin ay hindi kagaya nung sinasabi ng marami nating mga ninuno. Oh, pag-aasawa, hindi yan kanin. Pag napasok ka, tama ba yun? Pag napasok ka, iluluwa mo. Hindi ganun siya. Lifetime po yun. Sabi ng marami, may divorce naman po. Merong annulment. Tao lang po ang gumawa nun. But Lord did not create that. Hindi po ginawa ng Panginoon ang annulment. Amen? So, ang pagpapamilya, pag-aasawa ay very sacred po sa Lord. So, ang life po ni Ruth, teka, hindi ko makita. Chapter 2. Start po tayo ng chapter 2 po siguro. We will read po very quickly. Start kasi tayo sa
verse 1 po. Okay lang po, NIV. Now Naomi had a relative on her husband's side from the clan of Elimelech, a man of standing whose name was Boaz. And Ruth the Moabites said to Naomi, "Let me go to the fields and pick up the leftover grain behind anyone in whose eyes I find favor." Naomi said to her, "Go ahead, my daughter." So she went out and began to glean in the fields behind the harvesters. As it turned out, she found herself working in a field belonging to Boaz, who was from the clan of Elimelech. Sorry po, can we move po a little backward, Kuya Gary? Sige po. Sa chapter 1 po. Opo, yung maghihiwalay na sila ni Naomi. Ayan, 16. But Ruth replied, "Don't urge me to leave you or to turn back from you. Where you go, I will go, and where you stay, I will stay. Your people will be my people, and your God, my God." So ano po yung pinakita dito ni Ruth dun po sa kanyang mother-in-law na si Naomi? Ano pong nakita natin na character po ni Ruth dito? Sinabi niyang, "Don't urge me to leave you or turn back from you. Where you go, I will go." Oo, yung loyalty ni Ruth, di ba po? Hindi lang yung pag-ibig. I believe po yung pag-ibig produces loyalty. Amen po. Bunga, maraming bunga ang pag-ibig. So kasama na po dyan yung loyalty. So yung kanyang loyalty po doon kay Naomi, anang ibabaw, bagamat hindi niya alam anong mangyayari na sa kanilang dalawa. Amen? Kasi yung pupuntahan nila is lugar ni Naomi. Hindi niya lugar. Hindi niya alam anong mga tao, hindi niya kilala. Hindi niya alam anong mangyayari, anong buhay meron sila. But gayong sabi niya, wherever you go, I will go. And where you stay, I will stay. Yung kanyang loyalty. Amen po. Doon sa kanyang mother-in-law. And then next po, where you die, I will die. Ito mas grabe. Kung saan ka mamamatay, doon na rin ako. Kumbaga yung kanyang loyalty, ibinigay niya na ng buong-buo kay Naomi. Wala na siyang inisip. Saan ako mapupunta? Ay, taga Cavite ako, gusto ko doon ako. Taga Nueva Ecija ako, kailangan doon pa rin iuuwi ang mga labi. Taga Bacolod ako, Davao. Saan yan? Hindi. Si Ruth, kung saan ka, mamamatay doon na din ako. Grabe pong, nung loyalty ni Ruth, 1,000% ata. And there, I will be buried. May the Lord deal with me, but it ever so severely, if anything but death separates you and me. Grabing pag-ibig niya doon sa kanya pong kasamang si Naomi. And alam naman po natin kung ano ang nangyari sa mga susunod na chapter. Isinama siya ni Naomi, at doon, nagkaroon siya ng hanap buhay sa field. Amen? Namumulot siya ng mga nahuhulog na barley, nahuhulog na mga, ano bang Tagalog doon? Ipa ba yun? Na mga bigas. Pinupulot niya doon sa field ni Boaz, na kamag-anak ng father-in-law. Amen? Si Elimelech po, di ba? So sa side ng kanyang asawa, kamag-anak ng mga relatives ng kanyang asawa na namatay, doon siya ay nagkaroon ng hanap buhay habang inaalagaan niya. So, at doon ipinakita sa kanya ng Lord yung tao namang mag-iingat at mag-aalaga sa kanya.
Amen? So, ang nakita ko po dito, kagaya po sa life natin, kagaya po nung panahon ko na kabataan, na wala naman po akong inisip, sabi ko nga, na makakasama sa buhay, kundi ang gusto ko lang is kung ano yung nakikita ko panlabas. Ito yung gusto ko kasi ganito, ganito, ganyan. But, yung time na pakikinig, pagsunod, at pakikinig sa mga payo ng lingkod ng Diyos, ay nagdala sa akin doon sa lugar ng nagdala sa akin doon sa aking Boaz, ika nga. Amen? Yung aking Naomi ay si Apostle Rudy. Parang ganon. Na ikaw ay nakikinig lang kahit na pagalitan ka, pagsabihan ka, deal yung character mo, pero nananatili kang sumusunod at nakikinig kasi alam mo, hindi mo lang siya mahal, hindi ka lang siya loyal. Amen? Alam mo na yun yung kailangan mong gawin. Kailangan mong sundan yung tao na yun. Kahit hindi mo alam kung anong mangyayari sa'yo, sumunod ka lang dun sa tao na yun. Yun lang yung alam ko nun. At eto nakita ko sa pagsunod ko sa kanya, kagaya ni Ruth, sa pagsunod niya kay Naomi, saan siya magpunta? Bumalik siya dun sa lugar nila. Sa pagsunod niya kay Naomi, ay dun ipinakita sa kanya ng Panginoon yung taong mag-iingat sa kanya. Gusto mong makita yung taong mag-iingat sa'yo. You need to identify your Naomi. And I believe with all of my heart, ito ay mga lingkod ng Panginoon. Tapos ka na kasi asawa ka na si Job din. Pwede kay Ate Brenda, Ate Eileen. Amen po. Pero, hindi pa huli. Amen. Hindi pa. Ang gusto ko pa-emphasize dito is how God will bless us by our partners po na ibinigay sa atin ng Panginoon. And one day, makikita mo sila. Amen? Bro, Garly. Makikita mo sila tatayo dito. And they will express how proud they are sa inyong mga buhay. Amen? So, ayun po siya. Sumunod lang doon sa Naomi ko nung time na yon. At bagamat maraming syempre mga hindi magagandang bagay nangyari, may hirap, kagaya nito, siya talaga nagtrabaho siya, si Ruth, mababang trabaho na yun kasi namumulot na nga lang siya ng tira. Amen? But you never know. She never know sa kanyang ginawa na pagsunod at sa kanyang ginawang pagmamahal at sa kanyang ginawang pag-follow sa kanyang mother-in-law ay binigyan siya ng Panginoon ng katuwang. Amen po. So kung gusto mo ng katuwang pala, huwag mong hanapin. Hindi lang pala siya hinahanap talaga. Kasi pag hinanap natin, magkakamali talaga tayo. Kasi ang hinahanap natin is based sa gusto natin, hindi base sa gusto ng Panginoon. Amen? And you will really, really appreciate that person na ibinigay po sa iyo ng Panginoon. Amen po? Na-appreciate mo ba, Job? Buhay ni Rachel, woman of God. And even if she will be the one na gagamitin ng Panginoon sa maraming bagay, pagliligtas ng mga kaluluwa, paghahayag ng gospel, you will just thank the Lord that God gave you that person. Amen po. Kaya mahirap yung hahanap pala po tayo. And doon naman po sa mga meron na, ayan na,
Hindi mo din pwedeng sabihin na nagkamali ka. Amen? At hindi pwede nating sabihin na, ay, hindi pala, kailangan ko palang baguhin. Sige, back to zero ko, back to start ako, follow mo na ako kay pastor. Iniwan mo. No. It might not be too late, mga kapatid. Amen? At sa marami po sa atin, na kung sa tingin mo na, ay, ganun pala dapat ginawa ko, sige, gagawin ko muna, magsiserve muna ako sa Lord, sunod muna ako kay pastor, makikinig muna ako, iwan ko na lang to siya kasi mali yung ano ko. No, hindi po natin siya pwedeng gawin. Amen? But there's still hope po sa Panginoon. Hindi nahuhuli ang lahat sa Lord. Amen? Kung tayo ay nagkamali sa ating desisyon, sa tingin mo, but God can still do miracles. Amen? God can still do miracles. At paano magagawa ng Panginoon yon? Same principle. Susunod ka lang. Sunod lang. Tuloy ka lang. Huwag kang hihinto. Amen po. Tuloy lang. Go lang. Kasi dyan patutunayan sa Panginoon, I believe with all of my heart, meron pong mga sitwasyon, meron pong mga tao na gano'n naman na nangyari sa kanilang buhay dahil palalabasin ng Panginoon kung hanggang saan mo siya ipaglalaban. Kung gaano kataas yung loyalty mo sa Kanya. Kagaya ni Ruth, yung loyalty niya kay Naomi. Ganon din po sa Panginoon. Bagamat nandun ka na sa buhay na yon, hindi mo nang pwedeng iwan yung asawa mo para lang back to zero ka uli. Amen? But use the same principle. Use the same process na ginawa ng Ruth, na ginawa ng marami, which is yung pagsunod, amen po, sa Panginoon, o pagsunod sa mga kinikilala mong lingkod ng Diyos sa buhay mo. And I believe me or not, God will do miracle sa buhay ng partner or ng husband or ng wife mo. Amen? Dahil si Lord lang naman po ang kaya magbago. Even we do a lot of things, we cannot change. We cannot change. So kahit anong effort natin, we cannot change. Amen po? Si Ruth ay hindi nag-reach out kay Boaz para lang mapansin siya. Hindi siya lumapit, but Boaz was the one who sees her. Si Boaz ang nakakita sa kanya, pagdating ni Boaz, galing doon siguro sa iba niyang mga lupain. Pagdating niya doon, kita niya yung mga harvesters. At anong unang bukang bibig ni Boaz? The Lord bless you. Tama ba yun? Pagbalik niya doon, unang bukang bibig ni Boaz, doon sa kanya mga manggagawa, the Lord bless you ba yun o baligtad? Pero ang point po doon, ang unang bibig na mutawi, lumabas sa bibig na Boaz ay ang Panginoon. Patunay na siya ay galing sa Lord. Kaya kung may taong dumating po sa buhay natin at ang bukang bibig niyan ay ikaw, hindi yan siya ang galing sa Lord. Pero kung ang bukang bibig niyan ay ang Diyos, ang Panginoon, hallelujah, praise the name of the Lord, makilala mo na yung Boaz mo. Amen? So, unang sinabi niya, the Lord bless you, doon sa kanyang harvesters. At pagkasunod ay tinanong niya, sino yun siya na namumulot doon? Nakita niya agad. Amen? Pero hinanap ba siya ni Ruth? And expect ba ni Ruth? Sinabi ba ni Ruth na, sige, Naomi, sama ako sa'yo kasi alam ko na yung pamilya ni Elimelech mayayaman, may mga lupa, baka makakilala ulit ako ng asawa, bagong asawa doon. No. Ang gusto niya lang ay wag iwan si Naomi dahil sa kanyang pagmamahal. Ang gusto niya lang ay sumunod. Ayan nga, the Lord be with you pala. The Lord bless you yung sinabi sa kanya ng mga manggagawa. Ang unang sabi ni Boaz, pagdating niya, the Lord be with you. Ayan.
The Lord be with you. Ang Diyos ay sumaiyo. Kasi kilala niya ang Panginoon. Amen? Ang bibigay sa iyo ng Diyos ay ang taong may pagkakakilala sa Kanya. Ayan yan. At nakita niya si Ruth doon. So, sa life natin, sa ating pagsunod, kaya yung sinasabi ng Biblia, seek first the kingdom of God, yung naging message doon. Hindi lang siya patungkol sa finances po and sa blessings of life, but even in the relationship. Dahil buhay natin ay nagsisik ng companion, but the Bible says, seek first the kingdom of God. Amen po. Ang ating obedience, ang ating loyalty, ang ating pakikinig sa boses ng Panginoon through His servants, amen, will lead us to a life na plinano sa atin ng Panginoon. Will lead us to the partners of life na inihanda na po sa atin ng Panginoon. Amen. At even kahit marami sa atin ay natagpuan na, hallelujah, at marami ay papunta pa lang, naglalakbay pa lang. Sige lang, sunod ka lang, naglalakbay pa tayo. Sunod lang kay Naomi. Sunod ka lang. But, alam niyo po, walang ibang, ay mo yung sarap ng feeling na nakikita mo, yung asawa mo ginagamit ng Panginoon. Maraming messages doon sa mga nakaraang revival of worship. Siguro yung mga una, the first 10 years of revival of worship, isa sa mga topic po doon ay yung love your pastor ba yun? Then kasama doon is yung mga tao nakapaligid sa pastor. The message doon is, if the pastors are wounded, mas wounded daw yung mga asawa ng mga pastor. Because they are the shock absorbers sa loob ng church. But I must say po, sa life ko po ngayon, as a wife of a pastor, siguro masasabi kong I'm the most blessed and happiest wife po in the world. Ganyan ako ka-proud ngayon sa asawa ko po. Ayan. Namula siya. Ganyan ako ka-proud ngayon sa... This is, kahit po nung that was my first time po talaga na i-express po siya in the pulpit, sa harap ng marami, kung gaano ako ka-proud po sa kanya bilang isang lingkod ng Panginoon. At ako bilang isang asawa ng pastor. Kasi marami nahihiya sabihin na ang asawa ko ay pastor. I don't know why po. Maybe because in the Philippines po, di ba, marami pa din ang life ng mga pastor ay nasa, sabi nga ni Pastora Rhea, instead of breakthrough is breakings. Puro breakings. Puro basagan mga buhay, mga pastor. Amen. Pero ako masasabi ko talaga na I'm blessed to be a wife of a pastor. So kung si Rachel ay magpapastora, ang job, okay ka ba? O ikaw ay magpapastor. Yeah? O si Brother Gary magpapastor. Naku, tapos nakita natin si wife mo dyan. We never know. We never know as you follow and continuously following and fighting for your love for Jesus, God can do miracles po in your life. Maraming bagay na ginagawa natin na nahihirapan na tayo para lang matagpuan, para lang makuha, para lang makasama. Amen? Pero hindi na natin kaya. Maybe it's the time. It's the time. Wala kang ibang dapat gawin but just follow the Lord and follow what He is asking you to do sa pamamagitan ng mga lingkod po niya. At dun, magulat tayo.
Magugulat tayo, amen? Or maybe hindi ka na magugulat kasi alam na natin, amen? And one day you will see your husbands and your wife po. Together, you will see yourself together serving the Lord. Amen po ba? Pwede po nating palakpakan si Lord. Ayan. Hallelujah. Ayan, I really like the story po of Ruth every time I read this. Na parang nakakilig kasi siya eh. No? But this is po the reality po ng life natin when it comes to relationship that we can follow sa buhay po niya. Amen. We can use as a model po sa buhay po niya. Regardless na may asawa ka na o wala pa. The same, as I mentioned earlier, it's the same process. It's the same process. Just obeying and following the Lord can lead you to the right person and or can bring the person to the right path na tinatahak mo. Amen po ba? So ayan. Even in my work po, yan. Actually, before pa kami umuwi ng Pilipinas, sabi ko dun sa mga kasama ko sa team, pastor yung asawa ko. Ay, talaga? Eh di may ganito kayo, meron kayong ganito, sabi ko, oo. Pastor siya. Yes. Kaya pala. Tapos pinakita ko pa ito, ay, ang gwapo. Ganun ko yung phone ko. Ayan siya, Very proud po. Now, yung, asawa mo saan nag-work? Dito sa Maya, ganito siya. Laging may kadugtong na. Tsaka pastor yan eh. Yun. Amen. It's a thing that we can really be proud of. Amen po. Kasi alam ng Lord ang buhay po nila ng mga lingkod ng Diyos. Amen po. So, hindi po mahaba yung ating message, but I just really want to emphasize, especially po dun sa ating mga kapatid na wala pa doon sa sitwasyon o wala pa doon sa life na may sarili ng pamilya o papunta pa lang doon. Amen po. Dahil kung merong bagay na ikalulungkot ang Panginoon, yun po ay yung mawala tayo dahil lang sa maling desisyon natin sa pag-aasawa. Dahil sa katotohanan po ay marami ang nawawala sa Panginoon dahil sila ay nag-asawa. And even me, I have experience sa marami kong kaibigan at nakasama na sila ay nawala dahil nung sila ay nagpamilya. Sila ay nag-asawa. Hindi dahil pinigilan sila or whatever, because maling tao yung pong kanilang pinili. Maling tao yung pinagdesisyonan nilang makasama nila sa habang buhay. Ang sabi ng lingkod ng Diyos, ito lang yung ginamit. Ito lang ginamit. Yung pakiramdam lang dyan sa puso mo, hindi kasama tong. Dapat pala pareho. Yung iba naman, ito lang yung ginagamit. Para sa pag-unlad ng ekonomiya. Ito lang ginagamit. Di ba, matibay sila, ito lang. Iba naman, karamihan ay yung pakiramdam lang. Mahal ko po eh. Alam mo na nga eh. Sinasampal ka na ng katotohanan. Hindi. Mahal ko po, sakit-sakit. Tsaka may pinagsamahan na kami. Pinagsamahan na kayo. Amen po. So dapat pala, pareho siya. Yung puso mo, yung naramdaman mo, yung isip mo, mag-work together siya. Balance siya. Hindi lamang ang isip, hindi lamang ang pakiramdam. Balance siya. At
At kung nahihirapan tayong balansehin, o nahihirapan tayong makita paano siya ibalanse, kaya nga inilagay ng Lord kaya nga ibinigay ng Lord si Naomi kay Ruth. Amen. Kaya nga tayo binigyan ng mga lingkod ng Diyos. Kaya tayo binigyan ng mga mentors. Kaya tayo binigyan ng mga pastor, mga nauna sa atin, mga tao na kung saan ipinaglalaga ka ng Lord, ng wisdom niya, ng presence niya, ng anointing niya to reveal sa buhay natin yung kalooban niya. Kaya nga may mga ganong tao sa paligid natin para tulungan po tayo. Amen? Para tulungan tayo. Hindi po tayo magkakamali. Napaka-importante pala niya. Dati kasi hindi natin yung naisip basta naisip mo na may tumibok dyan sa maliit nating puso. Yun na yun, gaya nga nung sabi ko doon sa mga kabataan, dati po ako, ayun talaga kasi nga, lumaki akong walang tatay So naghahanap talaga ako ng magkakalinga talaga sa akin. Hindi naman tatay po yung tingin ko kay pastor. Pero yung tao na mag-aalaga sa akin, mag-iingat, magkakalinga. Dati nga, sobrang namang kababawa ng weakness ko na yon. Meron, pag nahulog, halimbawa nahulog yung ballpen ko, kung anong something may nahulog sa akin, tas may dumampot lang yan, opo, nakukot na talaga niya kagad yung attention ko. Points na kagad sa akin. Yun lang walang sinabi, kinuha lang. Or pag umulan, tas pinayungan ka lang. Shinare niya lang, shinare niya lang yung payong. Points na kagad, ganun ako kababaw po dati, puro pakiramdam. Puro pakiramdam, kaya ayan, puro pahamak naman tuloy nangyari. Amen po. So, pipiliin mo pa bang ma-broken hearted ka dahil lang sa pakiramdam? Alam natin kung gaano siya kahirap. Amen po. Tingnan nyo, kahit yung mga lingkod ng Diyos na nasa Biblia, marami sa kanila, hindi nila mahayag yung kanilang naging relationship kasi mali or pangit or nag-false sila. Amen? Kahit si King David po masabi ba natin naging proud siya kay Bathsheba? Bagamat ginamit ang babae na yon sa linya ni Lord, pero hindi niya ma-broadcast kasi alam niya mali. Hindi niya ma-broadcast na, yung asawa ko, ang pinakasalan, kasi alam niya mali. Inagaw niya dun sa asawa ng iba. Amen? Sino pa? Si Samson, sikat na si Samson. Puro ito din, puro pakiramdam din. Siguro sinama niya yung mata niya kasi maganda si Delilah. Amen? Anong kinahinatnan? Kanyang buhay. Amen? But we look at Ruth at Boaz. We look at, sino yung nagantay? Si Jacob and si Rachel. Si Job and si Rachel. Si Jacob and si Rachel, waiting time. Si Isaac and Rebecca. Si Mary and Joseph. Amen? Mga partners na tinala ng Lord ang kanilang mga buhay. Amen? And almost all of them na mga tao na yon ay naging pure yung kanila pong journey. Amen? Hanggang sa kanila pong pagiging mag-asawa. Amen? Kung ikaw ang magsusulat ng love story mo, ayan, alam na natin kung paano siya isusulat ngayon. Amen? Kung gagawa tayo ng love story natin at ikaw ang pagdidesisyonin ng Lord, anong klaseng love story ang gusto mo sa life mo, alam na natin paano siya isusulat ngayon. Amen po. At mag-uumpisa tayong lahat dun lang sa ating loyalty sa Panginoon. Yung ating loyalty sa pagsunod sa pinagagawa ng Lord po sa atin. Yun yung starting. Amen? Ayan na. And syempre, isulat mo din yung
ninanais mo sa Panginoon. Kahit na hindi mo alam, pero alam mo yon, masaya siguro nakikinig si Lord, no? Na pag sinasabi mo, oh Lord, siguro kiniin din si Jesus na, oy, totoo ba, ganyan ba gusto mo? Oh Lord, gusto ko po yung ganito Lord, yung hindi gano'ng kataba, hindi gano'ng kapayat, yung saktong-sakto lang po, Lord. Ayan. Or dun sa may mga asawa na, Lord, gusto ko yung asawa ko, maging ganito siya, maging ganito siya, maging ganito, maging ganito. Pwede mo rin namang isulat, but umpisahan natin doon sa pagsunod lang. Amen? Increase our loyalty. Amen po. Sa Lord. Sa paanong paraan? Through the ministry. And through doon sa mga lingkod ng Diyos na ibinigay po niya sa atin. Kasi sila yung gagamitin ng Lord para tayo ay mahubog po. Amen po. And the rest will follow. Hallelujah. Makikita mo yung asawa mo dito, worship leader. Ayan. Diba bro? Makita mo yung asawa mo dito, o baka wala pa tayong dance ministry, baka siyang mag-uumpisa ng dance ministry. Hallelujah. Naniniwala ka ba? I-receive natin yan. Amen? Receive po natin yan dahil ang pangako ng Panginoon ay pangako ng Panginoon at hindi siya nababali. Kung sinabi ng Lord na ang gusto ko sa iyong buhay ay buhay na kasaya-saya, yun ang gagawin niya. Hindi kanya hahayaan na ganyan ang buhay natin. Hindi niya hahayaan na ganyan ang family natin. Kasi hindi yun yung dinisenyo niya para sa atin. Hindi yun. Kay Satanas yun. Pero sa Lord, buhay na kasiyasaya ang dinisign niya para sa'yo. Kaya mangyayari siya. Amen po. Just keep ourselves connected po sa Panginoon. Amen po. And yung share ko lang ng konti, marahil i-share din ni Pastor, pero i-share ko ng konti yung naging topic nung nag-meeting po kami ni Apostle Rudy bago kami umalis ng mga kapastoran. Yung word na yung ligaments. Diba po yung ligaments? I don't know the medical, but the ligaments, yung mga nagko-connect. Diba po, kumbaga sa baka, yung litid, yung mga litid na yan na maninipis, na nagko-connect at nagdi-distribute sa katawan natin ng mga pinagdadaluyan sa katawan natin ng mga message ng utak natin. Dadalo yan sa ligaments mo and then magagawa niyang paggalawin yung part ng katawan mo. Halimbawa, yung utak mo, sabi ng utak mo, pumalakpak ka. Yung message na yon dadaloy siya sa dugo mo through your ligaments, then papalakpak ka. Amen? So, yung message doon na kapag may isa dyan, kahit yung mga maliliit, pinakamaliit na o maninipis na ligaments mo ay naputol, nag-explode, na-cut, or na-block, wala ka nang magagawa. Kahit sabihin ng utak mo, tumalon ka, hindi gagalaw yung katawan mo. Kasi naputol yung connection ng mensahe patungkol dun sa gagalaw. Kahit gustuhin mo na pumitik, sabi ng utak mo, pitik, 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 hindi mo magawang igalaw yung mga ganun pa yung nangyayari sa mga na-stroke. Mata na lang gagalaw. Pero alam mo yung utak nila may sinasabi, may sinesend na message, pero hindi na makapag-execute yung katawan. Hindi na nag-function. So kagaya po sa atin na pwede pala tayo na manatili, pero pag naputol yung connection natin sa message ng Lord sa life natin, hindi na din tayo makaka-move. Amen po. Kaya pala napakahalaga na kahit yung sinasabi nating sumunod ka lang, sunod ka, pero kahit gustuhin mong mang sumunod, hindi ka na rin makakasunod kasi naputol na yung connection natin. Kaya
pinakauna pala nating gagawin is panatilihin na walang nakabara para tayo po ay hindi maputol. Walang babara. Ano ba yung mga pwedeng bumara sa paglilingkod natin sa Panginoon? Ang dami, trabaho, kapaguran, ministry, pamilya, sakit, o I don't know, ang daming mga bagay na pwedeng bumara para tayo po ay mahinto at makat yung connection. Kaya kahit gusto mong sumunod, hindi ka na makasunod. E pag di ka nakasunod, paano makaka-work si Lord sa atin? Amen? So yun yung proseso, yun yung phases o yung steps. Hindi steps pero yun yung phases niya. Connection, then obedience, and then bahala na si Lord sa susunod. Yun dalawa lang yun sa atin. Connection, keep our connection, and then our obedience, and then the rest ay sa Lord na siya. Amen? Yung pangako na ng Panginoon po sa atin. Hallelujah! Glory to God. Excited ako dun sa sa ating pong mga singles. Hallelujah! Excited tayo sa mga singles. Meron tayong nadinig na ikakasal this December. Hallelujah! Dito sa ating pong kapatid na African. Praise the name of the Lord. And excited din ako dun sa mga babaguhin ng Panginoon. Yes! Hallelujah! Kasama tayo dyan sa oo, tulong. Magsasalita si Pastor, oo. Basta I'm proud of you po. Ayan, glory to God at salamat sa Panginoon dahil binubuksan po ng Lord yung ating pong mga pangunawa po sa bagay na ito dahil marami hindi po ito na nakakaligtaan po siya. And marami po mga lingkod ng Diyos, halos hindi nababanggit yung kanila pong mga asawa na itatago. At nangyayari po siya, nakikita natin siya sa maraming churches na pinupuntahan ng revival of worship. Hindi na-recognize na mga pastora yung kanilang mga asawa. Amen. At I believe kaya may mga naging wounded kasi hindi masaya si Lord sa ganoon. Amen. Binigyan tayo ng Lord ng katuwang, it is God who will be glorified if you appreciate them. It is not them, but the Lord will be glorified. Hallelujah. Salamat sa Lord. Kaya, sige po, mag-pray tayo po muna. Selin natin ng prayer po. Yung message ng Panginoon. Lord, hallelujah. We thank you, Father God, for your goodness in our life. Lord God, thank you for giving us, Lord, the ability, Father God, to listen and follow your word at yung plano mo po sa amin. Salamat, Lord, dahil may plano ka. Salamat, Lord, dahil dinisenyo mo na ang aming pamilya. Salamat, Lord, dahil may pag-asa sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord, dahil kumikilos ka po sa bawat isa sa amin. Lord, we thank you, Lord, sa mga taong ibinigay mo po sa amin, mga katuwang namin, Lord, hindi lang sa ministry, but katuwang namin sa buhay, Father God. Salamat, Lord, dahil pinakita mo, Panginoon, through sa mga buhay nila kung gaano mo kami kamahal, Panginoon. And we pray, Father God, kung ang aming katuwang, Lord, ay wala pa, Lord, sa ganong kalagayan, Lord, wala pa, Lord, sa panahon na hindi pa namin sila kasama, Lord, sa amin nilalakaran ngayon. Dalangin namin, Panginoon, Lord, at patuloy, Lord, na dinedeklara, Panginoong Isus, ang araw, Lord, hallelujah, ang araw, Lord, na itinakda mo, Panginoon, upang sila ay makasama namin, Lord God. Wala kami ibang gagawin, Lord, kundi ang manatili sa iyo, Panginoon. Wala kami ibang gagawin, Lord, kundi sumunod sa salita mo. Wala kami ibang gagawin, Lord, kundi ipaglaban ng pag-ibig namin sa iyo. Wala kami ibang gagawin, Lord God, kundi manatili sa presensya mo, Panginoong Hesus. At Lord,
Kami naniniwala, Lord, at nakikita na namin, Lord, ang kinabukasan, Panginoon, na kami ng aming pamilya ay sama-sama, Lord, sumasamba sa iyo, Panginoon. Yes, Lord, nakikita na namin, Panginoong Jesus, oras na to, Lord, ang aming pamilya. Nakikita na namin, Lord, ang araw na yon. Nakikita na namin, Lord, ang panahon ng araw na yon, Lord. Hindi namin alam kung kailan, but nakikita na namin siya, Lord, sa oras na to na kami po ay narito, Panginoon, at sumasamba sa iyo, sama-sama, Panginoon. Nakikita namin, Lord, ang aming sarili. Nakikita namin, Lord, ang aming katuwang tumatayo, Lord God, nagpapahayag, Lord, ng salita mo. Nagpapasalamat at sumasamba sa iyo, Lord. Yes, Lord. Yes, nakikita na namin, Lord, ang kinabukasan na ito, Panginoong Isus. Kaya, Lord, salamat po sa pag-asang ito. Salamat, Lord, dahil tinuruan mo kami, Panginoon. Salamat, Lord. Hallelujah. Alam namin, Panginoon, kung anong aming gagawin. Alam na namin, Lord, kung anong aming sasabihin. Alam na namin, Lord, kung saan kami pupunta. Oh, Lord God, yun ay walang iba, kundi sa presensya mo, Lord God. Alam na namin kung sinong aming kakausapin, Lord God. Yung banal na Espiritu, Lord, ang mga lingkod mo na ibinigay mo po para po kami ay gabayan, Panginoon, at turuan, O Lord God. Salamat dahil napakabuti mo, O Diyos. Napakabuti mo, Lord. Yes, salamat, Lord. Napakabuti mo. At salamat, Lord God. Hallelujah sa pangako mo, Lord God. At sa disenyo mo sa amin na buhay, Lord, naganap at kasiyasiya. Salamat, Lord. Kung nung una, Panginoon, hindi ito ang nakita namin, sa oras na ito, nakikita na namin siya, Panginoon. At excited kami, Lord, sa araw na yon, Panginoong Jesus. Salamat po. Salamat po, Lord God. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, Panginoon. At hindi lang, Lord, ang aming mga katuwang. Kasama, Lord, ang aming sambahayan, aming mga anak, Panginoong Jesus. Hallelujah. Dahil sa pagsunod, bunga ng pagsunod, Lord. Bunga lamang ng pagsunod at koneksyon sa iyo, Panginoon. Kasamang aming mga anak, Lord, ay tatanggap ng buhay, Lord, naganap at kasaya-saya sa iyo, sa Lord. Hindi namin sila kayang gabayan, Lord, ng habang buhay, Panginoong Jesus. May turo man namin ang lahat, masabi man namin ang lahat ng salita, payo sa kanilang buhay, Lord God. Ngunit kung wala ang Lord, ang pagkilos mo po sa aming buhay at ang pagsunod namin sa iyo, Panginoon, ay magiging mahirap ang lahat, Lord God. But salamat po, Lord, dahil naunawaan namin ito ngayon, Panginoong Isus. Wala pala kaming dapat na gawin, kundi ang magtuloy, Lord, sa kalooban mo po para sa amin, bunga ng pagmamahal namin sa iyo, Father God. At ikaw ang mag-aayos ng buhay namin, Lord God, base sa iyong pangako. Salamat, Lord. Pinagkakatiwala namin minsan pa ang buhay namin sa iyo, Lord. Buhay po ng aming mga asawa. Salamat, Lord. We are proud of them, Father God. Ang buhay po ng aming mga anak, O Lord God, sa iyo po ang lahat ng ito, Panginoong Jesus. We give you the praise, Lord, and the honor and the glory in the name of Jesus Christ. Amen and amen po.